Magandang araw mga repa. So, ito lang na obserbahan ko lang to sa online kasi. 'Di ba dumadami na nga yung mga Gen Z, yung mga bata pa lang 22. Nasa prime age to naghahanap na talaga ng mga beta box provider o yung mga matatanda na may resources. Kasi ang Gen Z ngayon is maaga nagkaka-sexual experience yan. Yung iba nga, high school pa lang or college, nagbebenta na ng laman eh, 'di ba? Parami na ng parami yan sa mga Gen Z ngayon. Yung nagbebenta talaga ng laman na pang tuition daw. So dun pa lang nagkakaroon na talaga sila ng epiphany. Tsaka ayaw na rin nila mag-boyfriend sa mga minimum wage earner na average looking. Ginagawa na nga lang nila minsan nakikipag-ons. Baka nga mawala na rin yung ons tsaka FWB. Magpapabayad na yan sooner or later eh. Kasi nga sa hirap ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? Yan lang napansin ko kasi biruin mo mga Gen Z nagkaka sexual experience mga 14 pa lang, 15. Ka-LDR ko 15. Tapos itong ka-FWB ko parang 19 ata siya. Yung isa naman 17. So maaga talaga sila kumpara sa lalaki. Eh lalaki 'di ba parang ako nga 19 ako eh. Alam ko 19 ako yung napasok na isang beses pero hindi ko consider kasi hindi ako nilabasan. So nung 21 yung pinaka kino-consider ko yung ons nga. Actually both ons yun eh. Pero late talaga sa lalaki. Meron din mga lalaki maaga rin yung mga talagang naliligaw sa eskwelahan pa lang. Mina-maximize na talaga nila yung opportunity, yung just be first. Kasi nga may mga manosphere na, 'di ba? So, yung mga high school na lalaki na average looking or pogi, nanonood na yan. Tapos, or mga bugoy na kuy-kuy, pinapakinggan nila yung mga podcast, mga ganyan, ato pangit. So, minamaximize na nila yung yung opportunity. Kasi, after sa social circle na yan, yan sa eskwelahan, wala na, mahihirapan na sa college, mahihirapan. Usually nga, yung mga college students, nagbebenta na lang ng laman kaysa mag-boyfriend ng kaedara nila. Kasi, hindi nila maaantay yung yung kuwari, kaklase nila, gagawin nilang boyfriend, hindi nila maaantay yun. Kasi nga, yung prime age nila 25 eh. 'Di ba sa K to 12, gagraduate ka ng college 25 ka eh or 23, 'di ba? Gagraduate ka ng college 23 or 24. So hindi na maaantay 'yun kasi 'di ba? Biruin mo, kinain na ng pag-i-stemming yung prime age nila. So, ang ginagawa nila, pinagsasabay na lang talaga nila na pumera. At the same time talaga naghahanap na ng mga matatanda. Meron nag-message din sa akin dati, teacher siya. Tapos, konting chat lang, hindi na rin ako in-entertain. 22 yun, 22. Usually, mga nagme-message sa akin ng una yung mga bata pa, mga 22. Kasi nga, target nila yung mga may edad na. Tapos nakikita nila na may resources or beta box nga. Basta pasok sa looks threshold nila. Yan yung sinasabi ko eh. If kung matanda ka tapos napanot ka, hindi naman lahat ng mga kasing edad ko may buhok pa na ganito eh. Mostly rin talaga naman napapanot na eh. Kasi yung mga katrabaho ko napanot na talaga 33 pa lang. Dalawa sila. So ako pa lang yung nakaka-retain ng buhok pa rin talaga para sa edad ko. Magle-late 30 na nga ako, magwa-40 na nga ako eh. Next year, 39 na ako, 'di ba? Yung buhok ko okay pa rin. So, sa Pilipinas din, nakita na rin na yung mga ka-LDR ko, pinipicturean niya pa ngayon sa MRT, mga lalaki. Nasa 20 pa lang talaga napapanot na sila, mga 29, mga ganun 27. Ini-estimate niya yung edad nun eh. Tapos yung mga marami na siyang nakakasabay na ganun sa MRT. So, hindi na nila talaga maantay yung mga minimum wage earner. Hindi na nga nila ine-entertain yun eh, yung mga minimum wage earner, tsaka yung mga mababait. Di na uso yan kasi nga ang ang habol na ng babae, long-term security talaga, yun talagang resulta agad eh. Kasi sa hirap nga ng buhay, di ba? Tapos baka nga maging obsolete na rin talaga yung relasyon eh. Kasi mga lalaki rin, nagigising na rin.
Ginagamit na lang nila yung panghihit. So, both gender din talaga magsasuffer. Pero ito nga ang perspective na sinishare ko, naobserbahan ko lang talaga to sa mga Gen Z, maaga talaga ipipani nila. Kasi, biruin mo, 22, yung ka-FWB ko, may mga experiences na siya. So, yung talaga sila't mismo gagawa talaga ng paraan, sila gagawa ng paraan, yung talagang gagawing madali sa'yo. Now, hindi ko sinasabi yan na lahat ng lalaki makaka-experience ng ganyan. Basta, kasi mahalaga pa rin talaga sa babae yung pera, income stream, di ba? Status. Tsaka yung yung pasok sa looks threshold. Kasi papatulan nila yung mga average looking to heighter normie to chad pa. Pero yung chad kasi obsolete na yan. Alis nyo na yan sa picture kasi sa Pilipinas wala naman talaga ganong chad eh. Napakabihira lang talaga niyan. So, yun yung napansin ko. Tapos nagmamadali sila. Nagmamadali. Na kaya nga minamaximize na talaga nila. Marami na rin mga Pinay na nagbebenta ng content. Video call sex, VCS, di ba? Nagbebenta silang content, ganyan. OnlyFans, mga ganyan. Minamaximize na nila yung youth at saka sinasabay nila yung stemming. Daming babaeng nagka-college, 'di ba? Kasi nga hindi na nila maaasahan yung lalaki talaga. Hindi nila maaasahan talaga. Kasi may minimum wage earner eh. Kahit nung panahon ko, nagkaka-girlfriend pa ako ng nagkaka-girlfriend pa ako ng kaedad ko or hindi ko kaedad, mga 2 years na age gap eh, ganun. Pero ngayon, ayaw na ng babae. Gusto na, either yung, siguro papatol pa rin sila ng mga kaklase rin nila, pero sisiguraduhin nila yung lalaki na yun, mabait din talaga, tsaka may potential talaga sa future, which is nakikitaan naman yan dahil sa present na ginagawa, yung porsigido talaga. Isa rin naman yun kaya nagkaroon ako ng long term kasi nakikitaan din ako ng ganun na porsigido. Inuuna ko talaga yung survival. So, pagka ganun yung nakita ng babae, damay na rin. Tinatanong nila yan eh, ano ba goal mo sa future? Kagaya ng kay FWB ko. Tinanong, anong goal mo sa future? Sabi ko, pinaghahandaan ko na kamatayan ko. As in, yung sinasabi ko mismo dito sa sa channel ko, yan din yung sinasabi ko. Kasi hanis nga ako na tao, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. Pero hindi ko sinasabi parate nagsisinungaling rin ako. Pero mostly talaga nagsasabi ako ng totoo. Sabi ko, ano ba yung goal mo? Sabi ko, ay, pinaghahandaan ko na yung kamatayan ko. O, syempre, pagka ganun, alam na nila yan na seryoso ka dyan. Alam nila yung ugali mo pag nakakasama ka nila. Minsan nga, pag sinabi ko, stubborn ako, ganun, sabi kong ganun. Sabi niya, I know. Nasabi mo na sa akin yan. Basta, bago ka gawan ng move ng babae or bago ka niya gawin ka FWB or karelasyon, chinek ka na niya. Ibig sabihin, sini-AI ka na niya, binackground check ka na niya. Ganon din yung yung ka FWB ko na ka-flat ko eh. Binackground check na niya ako. Tiningnan niya yung trabaho ko. Tapos, syempre, titingnan niya yung mga damit mo, kilos mo, paglalakad. As in, lahat talaga ng needs and bits sa'yo. Tinitingnan na nila yan bago kanila gawa ng paraan or bago sila umorbit or mag-make ng move sa'yo. Kahit yung mga katrabaho ko ganun eh. Alam nila yung habits ko, pati yung request ko na duty, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, na ganyan paulit-ulit. Pati yung specific na minomonitor nila yan. Ganyan yung mga babae, kala mo, hindi kalkulado yan. Tapos sasabihin ng mga tangal lalaki, mga babae, emotional lang. Hindi sinasadya nila yan. Talagang kalkulado sila. Na gagawa nila na move. Tingin mo ba yung kay Kong TV? Tingin mo ba yung kay Kong TV, hindi kalkulado yon? Pati yung kay Carlos Yulo. O si Carlos Yulo pala, di ba? May 100 million, di ba? Biruin mo, brinik ni Chloe yung boyfriend niya na pogi para dun sa milyonaryong beta box provider, di ba? Siyempre, secure na yung future niya dun. Hindi niya talaga papakawalan yun dahil may 100 million eh. Kakapost pa lang ni Carlos Yulo.
do sa social media niya. Hindi niya raw alam kung paano niya gagastusin yung 100 million niya na napanalunan. Balak na nga bumili ng kotse, kaso binigyan na siya ng ng Toyota. Hindi niya binili yung kotse, binigay ng Toyota sa kanya. So, hindi na talaga papakawalan ni Chloe yun, promise. Siyempre, secure na yung future niya. Kasi nga maaga ipipani ng Gen Z ngayon. Kasi nga maaga sila nagkaka-sexual experience. Tapos, hindi na rin sila ganong papatol sa mga pogi na bam na talaga. Siguro yung mga magpa-priority na lang yan, yung mga pangit talaga na makikipag-ons FWB, yung mga priority genetic. Iba-iba pa rin kasi talaga yan sa sa yun nga sinabi ko sa inyo, looks ng babae, socio-economic niya, tsaka yung age niya, epiphany phase niya. Yung mga late na babae na nagkaka-S sexual experience, medyo late din yung niyan, epiphany phase niyan. Kasi pagka kuwari na-de-virginize yung babae 25, dun niya lang malalaman na gagamitin na lang siya 25 onwards. Which is yun nga yung nangyari sa kay FWB ko na meron siyang bagong boyfriend ngayon. Pero dahil magte-29 na siya, sana mabait yung napili niya. Which is alam naman ng babae yun na talagang dependable. Pero depende pa rin sa kanya yun kung magsasawa siya. Kasi nga, sa dami ng body count niya, makukumpara niya talaga. Sooner or later, magsisettle na lang siya, single na lang, kung hindi siya satisfied dun sa current relationship niya. Pero na-predict ko sa kanya, may single siya na hindi tayo nagja-judge siya. Base lang talaga sa sexual experiences niya, tsaka sa expectation niya. Siyempre, nagkaroon siya ng ka-FWB na nurse, 'di ba? Ako 'yun na tapos na matagal din sa kama. Tsaka yung pinutukan siya sa mukha. First time niya raw na-experience yung ganun. So, makukumpara niya 'yon sa mga iba niya mga naging ka-sexual experience. So, verdict ko doon, kahit may boyfriend siya ngayon, magiging single pa rin yun talaga. Kasi yung ka-long term ka-LTR ko rin dati na 6 years. After ko, nagkaroon siya ng boyfriend. Tapos mukhang brinake niya yung boyfriend niya kasi nga, hindi makukumpara talaga sa akin. Siguro, tingin ko lang kasi wala talagang competition sa akin yung Alpha Widow. Kasi 6 years kami nun Oh. Tapos siguro mga ilang years lang sila noon. Tapos pandak pa yon, nakasalamin pa. Talagang mag na mag ko talaga yun, di ba? Tapos makikita niya rin, naka-abroad na ako. Although wala na akong pakialam doon, hindi naman ako nagre-revenge kasi pag may mga excess ako, hindi ako nagre-revenge kasi tapos na ako sa kanila, natikman ko na sila. Ganun yung utak ko Ganun yung utak ko. Hindi ako nagre-revenge kasi naging parte rin sila ng buhay ko, tsaka natikman ko na sila. So, kung may iba pang next na lalaki, at least natikman ko na sila. Yun lang naman mahalaga matikman mo sila Grabe ako mag-isip, no? Black pill na black pill, no? Kaya hindi ako nasasaktan kasi ganun ako mag-isip natikman ko naman na yun Bahala na kayo dyan. Pero yun nga yung epiphany phase ng mga babae ngayon, maaga na talaga. Parami na rin ng parami yung mga estudyante na nagbebenta talaga ng laman. Kasi ayaw na nilang patulan yung mga kaedad nila dahil ang tagal niyan unang-una, tapos ang tagal makapagpumera at minimum wage earner, magi-start pa yan sa umpisa. Tapos may chance pa na makipaghiwalay yan pag nagkaroon ng opportunity yung lalaki, di ba? So, masasayang lang oras ng babae. Mulat na rin yung mga babae 2024 na ngayon. Wala nang game talaga, wala nang mga pick-up lines, wala na yung kasinungalingan. Pati yung trick, yung paggagamit mo ng libre-libre, wala na yan. Kasi isipin nila, tangina libre. Bumuka ka na lang ako, 1,000 agad. Kaya ang dami na talaga mga estudyante. Kaya nga yun nga Itong channel na to, 'di ba? Itong channel na to, ina-update din kayo Kaya nga binibigyan ko na kayo ng game, pumera na lang din kayo, tsaka
mag-pro na lang talaga. Kasi hindi na worth it eh. Hindi na worth it din talaga. Yan yung totoong juice is not worth the squeeze. Kasi tira-tira na yan. Biruin mo, high school pa lang, college, nagbebenta na ng laman. 'Di ba? Maaga na ipipa ni Pace. Tapos kung gagawan mo ng move yung high school or college na yan, kailangan may pera ka. Actually, yung naka-divergent na sa ka-LDR. Kung may kotse yun, businessman yun eh. Oh. Kasi mga mahirap nga sila, 'di ba? So, biruin mo, naisip na ng ano yun, salat na ano, lalo na pagka mahirap yung babae. Habol talaga nila, ano talaga, ah, at least pasado ka sa looks threshold, tsaka yung napoprovide mo, which is pera talaga. O kung kayo, minimum wage earner kayo, unahin nyo na lang talaga pumera, tsaka kung may opportunity kayo na mas malaki talaga yung bayaran, tsaka kita, doon na lang kayo talaga. Long term pa rin talaga pag-iisipan nyo. Plus na lang yan, relasyon na yan kung may pumatol talaga sa inyo. Pero hindi na advisable ngayon yan kasi tira-tira na talaga yan. Mangyayari niyan is yung burden, gagawin ka pang alipin yan, silbidor, beta box provider. Kasi ang relasyon nga, 'di ba, benefit lang ng babae yan, 'di ba? Kasi nga kaya kanya pinili pang long term eh. Dahil dependable ka eh. Either beta box provider ka o silbidor. Yun naman talaga mahalaga sa babae. Tapos yung alpha fox side na yun is, yun yun sa mga babae na nag-STEM max, yung kumikita na ng malaki, kung may pera na. Which is, ayaw na nila mag-commit sa mga pangit, mas priority nila may itsura. So, dun pa rin magpa-fall yan sa tatlong sinabi ko, sa age ng babae, looks niya, tsaka socio-economic status. Doon sa tatlo na yan, kung ano yung priority, mas matimbang sa kanya. Siyempre, mostly ng mga pangit. Pipiliin yan, may itsura. Kaya nga sila mag-i-STEM max eh. Kaya nga mga sub 5 na babae, ginagawan nga ako ng move, diba? Tsaka mga may pinag-aralan sila, diba? Kasi, kuwari, libre ko sila. May kipag-split yan. Hindi nila ako papalabasin ng pera, may kipag-split yan. Dito yun dito ko na-experience yun na nakikipag-split talaga sila. Tsaka hindi na nga ako nag-e-effort eh, dun sa dalawa na yun. Hindi ko na sila nilalabas-labas, sila na lang pupunta sa flat ko dito. Tapos, para i-pleasure lang sila, yun na lang ginagawa ko. Hindi na ako nag-e-effort din kasi nga, alam naman nila yung goal ko talaga, tsaka kung saan sila nakakategorize eh. Na ano, kasi tinatanong nila ako kung ano eh, kung anong goal ko, 'di ba? Ganon din yung mga babae magtatanong yan kung tsaka alam nila yung intention mo kahit pa magsinungaling ka. Kasi sa aga mo naman ng sexual experience nila, alam na nila yung mga game na yan, yung mga sinungaling. Tsaka malakas yung pag-detect nila ng emosyon na ano. Kaya naman din ako nagkakaroon ng babae kasi alam naman nila na hindi ako nagsisinungaling eh. Sinasabi ko sa kanila ng upfront. Kahit nga tong 22 anyos na to eh. Nagulat siya sa akin kasi dinirect approach ko. Sa akin niya lang daw na experience na ganun. Sinabihan ko siya, I like to fuck you. Yung ganun. Nandun kami sa parke. Kasi niyaya niya ako eh na mag-date. So nag-effort pa talaga siya. Meron siya nung parang picnic sheet na umupo kami doon tapos naka-overlooking sa sunset, ganun. May pinuntahan kami dito lang din sa city yun. Tapos konting kwentuhan, tapos kumain kami. Split din yun hindi niya ako pinabayad nun. Na sasaluhin siya. Tapos sabay, nung pauwi na, drinap niya ako sa flat. Sabi niya, titingnan niya raw yung flat ko. Tapos ayun na, nangyari na. One day lay yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo na depende talaga sa priority ng babae yan, sa age niya, socio-economic, tsaka sa looks niya. Na syempre kung sub 5 yan, talagang papalahin ng may tsura yan.
Ganun din naman yung lalaki mga sub 5 eh. Willing talaga mag-beta box sa may itsura talaga eh. Para mabump yung genetic nila eh. Kasi ayaw naman nila maging kahawig nila yung anak nila eh. Kahit nga si Zaito, di ba? Si Wamos, di ba? Si Wamos nga pinagdadasal daw yung huwag niya kahawig eh. Kahawig daw ng nanay. Biruin mo, alam talaga ng both gender to, lalaki at babae. Yung itsura talaga nila. Kaya pinagdadasal nila na ano, huwag maging kahawig. O eh, si V nga, di ba, lamang kay Kong. O, lamang si V kay Kong. Ginawa niya na ng move yun kahit sub 5 si Kong. Medyo matangkad din naman si Kong eh. Parang 5'10 siguro yun, no? Parang mga ganun. Ginawa niya ng move yun. Tsaka at that time, may pera na talaga si Kong din talaga. Mayaman na. May million na yun. Sa pag-YouTube nga comedy, di ba? Tsaka yun pa pala sa sexual experience ng babae. Pag mas maaga yan, kagaya ni Chloe, yung girlfriend ni Carlos Yulo, maaga talaga sila nagkaka-epiphany kasi maaga na ano eh. Iisip nila, tayo na ito lang pala yung ano, pleasure lang. Na ano, tapos sabay, wala naman tayong kakainin. Doon na lang ako kay Carlos Yulo. Message ko na lang yun. Eh siya, pinatulan siya ni Carlos Yulo dahil may tsura naman talaga si Chloe. Normie naman eh. Yung pinatulan na lang talaga. Tsaka magiging submissive yun. Dapat lang maging submissive siya kasi nga kung ako ba naman na may pera na ganun tapos although pandak si Carlos Yulo pero magiging submissive yung babae kasi 100 million. Tangina na talaga 100 million. Kaya yung kay LDR ko rin eh. Lagi ako sinisenda ng NUDES eh. Kasi nga magiging submissive talaga siya dahil epiphany face na rin siya. Maaga siyang nagka ano eh, sexual experience eh. Na ano eh. Pati tong ka FWB ko na ano bago. Magiging submissive din to sa akin eh. Ganun talaga yung babae pagka pinili ka nila talaga. Pagka pinili ka nila. Pag sila yung gumawa ng move talaga na ano, kasi may categorization nga sila, 'di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Panoorin niyo yung video na yun. Ito na lang share ko sa iyo. Kinakategorize na babae yung mga lalaki base sa pakinabang. Yung unang lalaki is long-term relationship. Average looking, average sexual satisfaction, may pera. Mahalaga talaga yung pera. Pangalawang lalaki, minimum wage earner pero pogi. Papatulan nila yan. Yan yung one day lay. Yan yung mga tinatawag nating chad, high-tier normie. Pangatlong lalaki, kahit pa minimum wage earner yan or milyonaryo, basta sub 5, medyo mahihirapan yan. Hindi talaga makakascore yan. Hindi talaga makakascore. Ang tsansa na lang talaga niya magkaroon ng milyon. Kagaya nila Wamos, milyonaryo. Kong TV, milyonaryo. Jeff Bezos, milyonaryo. Mark Zuckerberg, milyonaryo. Carlos Yulo, sub 4 ata si Carlos Yulo. Kasi 4'11 eh. Mati kasi pag 4'11 yung height mo, tangina, sub 4 ka na. Although average looking yung mukha niya, pero 4'11 eh. 4'11 yung height ni Carlos Yulo. So, ang sumalba sa kanya, milyonaryo. Kaya yung mga nag-ano dito, yung mga lalaki na dinidefend pa nila na hindi naman majority yung mga ano, priority ng babae, looks, hindi naman majority na ganun. Oo nga, alam natin yan na ano, gaano ba ka-common yung chad. Pero sa hypergamy kasi, may chance talaga sila na magpatira. Yun kasi yung ano, yung kasi yung inaano natin eh, sinishare nating info eh na hypergamy. Oo nga, pinili nga sila ng long term dahil sa pakinabang talaga. Pero may chance pa rin talaga na magpatira yung babae, di ba? Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Nakwento ko na rin yan, di ba? Yung katrabaho ko, kasal, may anak pa nga eh. Balak pang mag-entertain ng iba. Ganon din yung katrabaho ko, nakaedad ko, di ba? Hinihimas pa yung muscle ko.
May asawa na yun, pero wala silang anak. Wala silang anak. Pero yun yung sinasabi ko nga sa inyo. Kahit pa na may asawa yung mga babae, nagiging uhaw din yan ng sa SEX. Kahit nga yung cleaner na sa akin, nagbigay ng number na hindi ko ginawa na move. May asawa yan, alam ko eh. Merong asawa yan, alam ko. Kasi mostly nga sa trabaho, may mga boyfriend na yan tsaka asawa. O yung karamihan may anak na. Yan yung sinasabi ko na balikan niyo yung video na yun na pag sa lalaki 25 over o game over na kasi karamihan ng babae niyan taken na talaga. Kahit nga sa trabaho taken na halos lahat eh. Yung mga hindi taken, yung mga 30 pataas na tsaka yung mga sub 5 na prime age. Pag sub 5 na prime age, yan yung gagawa ng move talaga sa'yo sa trabaho. Lalo na kung high tier normie ka. Mostly na single na katrabaho ko. Sa trabaho, mga sub 5 eh. Yung mga prime age to sub 5 talaga sila. Na yun yung mga o-orbit talaga sa akin. Tsaka yung mga papunta na sa 30. Kasi nga nagmamadali na, di ba? Kagaya ng pharmacist na puti. Matangkad siya sa akin. Nagda-downgrade na siya sa height kasi alam niya yung katayuan niya eh. Mukhang 28 na ata yung babae na yun eh. Yan yung sinasabi ko, yung factor nila pagpili nila, age, looks nila, tsaka socio-economic status. Ilalaki, kung ano lang makayanan. Kaya nga sinasabi ko na sa inyong game, pro. Tangina. Ikaw, kung magpo-pro ka, hindi yung anong makayanan mo. Kayang-kaya mo talaga dahil may pera ka eh. 1K lang eh. 1K lang, di ba? Makakapili ka ng fetish mo. Tangina, gusto mo ng bata? Mataba? Postball? Gusto mo makatikim ng mga matatanda? 40? 1,000 lang. Gusto mo makatikim ng estudyante na college student? 1K lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung game. Yan talaga yung game, looks tsaka money. Ang mas talaga, logical na game talaga, mag-pro na lang talaga. Yan din gagawin ko pag umuwi akong Pilipinas. Kala nyo ba yung pinagsasabi ko dito, hindi ko gagawin? Gagawin ko rin siya, di ba? Gagawin ko rin talaga siya. Pero wag nyo hahalikan, wag kayong tanga. Hepatitis, abutan nyo yan. Yun lang talaga mapapayo kung magpo-pro kayo. Huwag nyo talagang hahalikan. Tiisin nyo yan. Huwag nyo hahalikan. Magpalabas lang talaga kayo. So, yung mga babae ngayon, nag-a-adjust na rin yan. Na maaga na talaga yung nila, ipipani nila. Kasi maaga sila sexual experience nga, di ba? Mas maaga sila kaysa lalaki. Mga lalaki nga, meron pa nga 30, virgin pa rin talaga. 28. Isa nga 34, 35 eh. Wala pa talaga eh. Pero nakaka-catch up na rin yung lalaki. Marami na rin nagpo-pro rin talaga. Kasi hindi na worth it din talaga. Diba yung mga lalaki, narinig ko to sa kaibigan kong bakla eh. Nagbe-base lang naman tayo ng kilos natin base sa kinikilos ng babae or attraction niya, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na ambol nasa babae. So, kung may trip kang babae, message mo, pag hindi nag-reply, di wag, move on. Kung yung nagpapakyut sa'yo, morbid sa'yo, yayain mo na agad. 3 strikes rule. Pag ayaw, move on. Bye-bye. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Chess match. Ang ball laging nasa Ikaw unang move dahil lalaki ka di ba? Ganun lang yun. Sa akin kasi, umaasa ako sa looks ko Ginawa na ako ng move ng mga sub 5 Pero kung tatargeting ko yung average looking, ako talaga gagawa ng move. Kung aasa ako sa sub 5, sila talaga gagawa, di ba? Kung average looking target ko, ako talaga gagawa ng move. Kagaya ng Koreana, ginawan ko ng move yun. Pero naunsyami kasi, hindi ko natuloy. Pero pagka meron akong panahon talaga, yayayain ko yun. I want to share an alone time with you.
Yun lang naman yun, swabing-swabe, 'di ba? Napakasimple, onting words. Hindi mo na kailangan na magsalita ng kung ano-ano pa. Yun lang sasabihin ko. Alam na niya yun. Tapos, ganito pa. Sasabihin mo, kuwari, may ginawan ka ng move na katrabaho mo. Gusto ko na magkaroon ng alone time sa'yo. Gusto kita masolo, ganyan. Tapos, sa Tagalog, ganun, di ba? Gusto kita masolo. Kung interesado ka. Ganun lang naman mag-ano eh. Parang yun yung tinatawag nila indecent proposal nga, di ba? Discreet proposal. Tapos, ganun yung o-offer mo. Ganun nga yung i-offer mo na ano, sasabihin mo lang na ganun na gusto mo masolo yung babae. Tapos, kung interesado ba siya o hindi. Kung hindi, ito yung follow-up na sasabihin mo. Pag nagbago ka ng ano, ng desisyon, kontakin mo lang ako. Napakasimple lang, 'di ba? Tapos move on ka na, 'wag ka na umasa. May chance pa rin na kontakin ka ganun. Yun lang naman yun eh. Hindi ka nagsusunog ng bridge, 'di ba? Ganun lang, swabe lang talaga. Sabihin ko pag nagbago isip mo, kuwari, sabi niya, hindi ako interesado. O sige, pag nagbago isip mo, message mo lang ako. Yun lang, di ba? Merong mga ganun nagbabago isip eh. So, paano yun lang, peace.